Nako, delikado. Si Tito Soto, mga kababayan, meron pong nakapagbulong sa akin. Madalas po siyang tambay sa Senado, mga kababayan, kasi kaibigan niya ang isa sa mga Duterte allies na mga senador, mga kababayan. Hindi naman po pinagpaplanuhan, pero kahit di umano, yung mga nasa majority ngayon na mga senador, hindi di umano nagugustuhan ang pamumuno ni Senator Tito Soto, mga kababayan. Baka etong buwan na ito, hanggang katapusan, taning natin kay Tito Soto, mapapalitan yan, mga kababayan. Magbabago na naman ang liderato ng Senado. Taas kamay nga sa mga may gustong mapalitan bilang Senate President si Tito Soto. Paki-comment, titignan ko po ang comment ninyo, mga kababayan, kasi nagbabata din daw po di umano sa kagustuhan ng mga tao. Kung majority na ayaw ang pamumuno ni Tito Soto dyan sa Senado, maaaring magkaisa itong mga nasa minority at majority na Senado para mapalitan ang liderato nga ng Senado. Sino kaya ang magiging kapalit, mga kababayan? At maliban po dyan sa ibinulong po sa akin, mga kababayan, nako, panoorin din po natin itong video. Dito pa lang sa video panonoorin natin, makukuha na kaagad ninyo, mga kababayan, na mapapalitan ang liderato ng Senado. Ito, mga kababayan, panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, paki-like at share na rin itong video natin, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan ang mga bulungan dito sa channel na ito. Okay? O eto na, simulan na po natin ang video. Kayo na pong humusga at intinding maigi ang sinasabi nitong dalawang senador na mapapanood po natin. Walang active na nilulutong kulita. Maybe get that categorical answer, sir. There is always a possibility. So pag lumapit sa amin ngayon, siyam kami. So, pag lumapit sa amin apat at sinabing majority namin, tatanggihan namin. Tatanggihan namin. Pero ako, ni isang senador na majority, wala akong kinausap. Ate ko parati kong kausap. Bukod sa ate ko, sa 14, sino kinausap ko sa kanila? The minority always wants to be the majority. The majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi nyo nung Thursday na may balak kami, nagme-meeting kami about our agenda. But you categorically deny, sir, na may niluluko po kayong The minority always wants to be the majority. So, sir, naniligaw pa rin kayo ng ilang members ng Not actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila eh. Siyempre solid pa sila. Kung sino nag-bring up na mag-ingat na baka kasi 15 sila, siyam kami. Si Senator Sino din ang bumara sa nung Sunday na may niluluto? Sino din? Si Senator Ting din, di ba? I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I am not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. O isa lang yan si Mig Zubiri na nagsasabi, mga kababayan, na hindi niya nagugustuhan ang pamumuno ni Senator Tito Soto. Ano ba sasabihin kong Tuta Soto? Nasasanay na ako. Tito Soto, ayan. Siya pa lang itong masyadong vocal ngayon, nagpapa-interview sa mga
sa mga mainstream media, mga kababayan. Pero alam nyo ho kung sino yung tinutukoy ko kanina na nasa majority ngayon ang hindi nagustuhan ang pamumuno ni Tito Soto. Nagsisi na, ika nga, kumbaga nabudol din sila. Parang tayo, nabudol ni Bangag. Ang bulong po sa akin, sige, sasabihin ko na sa inyo mga kababayan sasabihin ko na po sa inyo. Bulong na naman ito sa akin Okay? Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Etong magkapatid daw. Ayan, magkapatid. Dalawa dyan sa Senado na meron pong, tatlo, no? Tatlo palang mga apelyido dyan sa Senado. Tatlo ba? Apat, teka. Apat pala. Pero, eto, yung binulong po muna sa akin, masyado naman. Para maguluhan din tayo. Sama, no? Basta, magkapatid ito na nagsisi na ang ibinoto nila nitong huli para mapalitan ang liderato ng Senado, magkapatid ito. Sila itong di umano naglabas na nila pahayag. Pasikreto nga lang, hindi pa masyadong bulgar sa mainstream media. Basta nabudol di umano sila, hindi nila nagustuhan. Ayan. At tulad nga ng sinabi ko kanina, meron pang ibang mga nasa majority na ayaw din ang pamumuno ni Tito Soto. Kaya, posible, mga kababayan, posible lang naman. Posibleng hindi, posibleng oo. Diba? Kasi bulong-bulungan ito ngayon Etong Oktobre, mangyayari yan, mga kababayan. Mapapalitan si Tito Soto. Kasi hindi ho malayang mangyari. Bakit? Kung nakita nyo kanina yung picture na nandito sa baba, naroon po si Pia Cayetano. Magkapatid yan, si Alan. Pwede nyo namang sabihin na, ano pa ba? Ba't ka bumoto sa bata ni tuta ni Bumalik ka. Pagka nagkaroon ng panibagong botohan para sa panibagong liderato ng Senado, tayo na magkakampi. Yan. Di umano, mga kababayan, ang magiging Senate President sa susunod, no? Si Alan Peter Cayetano. Tito Soto. Bye-bye. Bye-bye, sir. Ang ikli ng termino mo, kasi ikaw hindi maganda pamumuno mo parang hindi pati maganda yung naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at parang tatapusin nyo na ang Senate Blue Ribbon Committee itong investigasyon sa maanumalyang flood control project at sa lahat ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Hindi maganda yan na ipapaubaya nyo na lang sa ICI. Hindi maganda yan. Ngayon, sa palagay mo, sa gagawin nyo yan, matutuwa ang mga Pilipino? Matutuwa ang mga kasamahan mong senador dyan sa Senado? Hindi. Kasi ang nais nilang mangyari, mapangalanan, matumbok, mahuli talaga kung sino yung pinakaulo ng napakalalang korupsyon na sa ating bansa. Isa di umano yan, mga kababayan, sa kinaayawan ng mga nasa majority na mga senador dito sa pamumuno nga ni Senator Tito Soto. Yan. Kaya sila babaliktad na di umano sa susunod na magkaroon ng botohan o eleksyon sa pagka-Senate President. So mag-aantabay na lang po tayo, mga kababayan, para malaman po natin kung totoo yung ibinulong sa akin. Baka kamamaya kasi, gina-jamming lang ako noon, di ba, mga kababayan? Mag-antabay tayo para magkaalaman. At alam kong gustong-gusto nyo na maalis yan si Tito Soto bilang Senate President. Hindi magaling Unang-una, hindi abogado, artista, kulang sa ganito. Dapat yung abogado ang nararapat para maging Senate President. No? Napakarami naman dyan Napakarami dyan. Pwede naman si Marcoleta, pwede si Alan Peter Cayetano,
pwedeng ibalik kay Cheese, o sino pa bang iba dyan? O, di ba? Pwede yan. O. Wag na yung artista na napakadaling utuin, no? Hindi ko sinasabing utuin sa pamamagitan ng ganito. Diba? Mauuto ba ng ibang mga politiko na mayroong personal na interest? Kasi nga, mahina dito eh. Iba pa rin yung abogado na at may prinsipyo pa. Iyan. At higit sa lahat, totoo kung magtrabaho. Oh, ikaw, Senate President ka, sasabihin mo sa kasamahan mong mga senador na totoo lang mas marami pang ang nagawa natulungan ang Itbulaga kontra sa Senado. Di ba? Nakakabastos yan, mga kababayan. Ha? Maririnig ng kapwa mo senador, ikaw na Senate President na magsasabi ng ganun, ano magiging tawag dito? Ano ang magiging damdamin o mararamdaman ng mga taong nakarinig sa mga sinabi mong ganon? Di ba sinabi yan ni Tito Soto? Kasi nga, sinabi ni, ito kasi si Senator Bato de la Rosa, sinabi niya na, hindi ito noon-time show ang Senado. O ngayon, pumalag si Tito Soto na sabi niya, Itbulaga nga mas marami pang natulungan kaysa sa Senado. Oh. Siyempre, sasama loob mo kung ikaw senador na matino ka, na naghahangad ka ng mabuting trabaho. Yung bang seryoso ka sa trabaho mo, para ka sa bayan talaga. Sasama loob mo. Yun, isa pa sa mga dahilan na kinainisan ng ilang mga senador sa liderato nga ni Tito Soto. Kaya, sana, madaliin nyo na mga magigiting at magagaling na mga senador na mayroong prinsipyo. Palitan nyo na hanggat maaga pa para maipagpatuloy nyo ang Senate Blue Ribbon Committee sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kasi, dalawa na lang daw mga kababayan 2 hearing na lang daw ang gagawin Tapos ipapasa nila sa ICI na hindi po natin mapapanood ang kanilang gagawing pagdinig. Hindi isa sa publiko. Kwentuhan lang, abutan lang ng pera. Tapos ang problema, ligtas si Tamba. Hindi makukulong ang mga buang. O, di ba, mga kababayan? O, papayag kayo ng ganon? Mga senador, ngayon na sana, o sa Lunes na, mas maganda. O, para huwag niyong ipatigil ang Senate Blue Ribbon Committee hearing diyan sa napakalalang korupsyon na sa ating bansa. Hiling lang naman ng taong bayan yan. Bilang ako na nagsasalita dito sa channel ko, maraming may gusto sa mga sinasabi ko na sana sa Lunes magkapalitan na ng liderato diyan sa Senado. Sige nga, isa pang comment mga kababayan, payag ba kayo na sa Lunes mapapalitan na ang liderato? Paki-comment. Okay, babasahin po natin yan mga kababayan at malay natin. Baka mapanood ng mga senador tong video natin. Di maingganyo natin sila. O nga, okay. Daming may gusto sige, tara na. Di ba? Ganun, di ba mga kababayan? Malay natin, baka tayo pa maging instrumento, maging daan para magkapalitan ng panibagong liderato. Sana lang. Okay? Ito pa isang video, mga kababayan. Nako! Nalintikan na talaga. Ito pa rin yung karugtong noong paggisa ni Congressman Paulo Henry Marcoleta sa taga-PCO. Maliban po doon sa video yung pinakita ko na itong si Lisa Marcos o ang tanggapan ni Lisa Marcos nagbibigay di umano ng 10 million sa PCO at ang tanggapan ng Executive Secretary ganun din nagbibigay ng 10 million sa PCO. Ngayon, iba naman ito mga kababayan. Tungkol po ito sa kitaan o bayaran sa mga trolls. Trolls ng Marcos administration di umano mga kababayan. Panoorin po natin tong video mga kababayan. Ito na.
alam niyo naman po ngayon, masyadong mainit po ang social media. Kung sa presidente po, sa PCO, marami pa rin naman pong masasabi kong loyalists or talagang nagmamahal po sa ating presidente at naniniwala po sa kanyang administrasyon. So, hindi po yun mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit. Kayo po ba'y sigurado dyan na distinguished sponsor? Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor, yes po. Your Honor. Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho dyan na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month allowance, meron po siyang 500 pesos load allowance, and if their post reach a certain virality, meron pong platform specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Let me read to you. Pag ang TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional 5,000 pesos. Pag nakatanggap, pag umabot naman ng 1,000,000 views ang TikTok content niya, meron na namang dagdag na 5,000 piso. Sa Facebook, for write-ups and art cards, pag umabot ng 500 shares yung art card mo, meron kang additional 5,000 pesos incentive. For video content, pag umabot ng 500,000 views with 500 shares, meron ka na namang tumataginting na 5,000 piso na pabuya o reward. Sa YouTube naman, maka 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional 5,000 pesos na gantimpala. Parang lumiit yata ang bigayan ngayon, mga kababayan 7,000 na lang, tapos dagdag na lang ng 5,000. Kasi ang pagkakakwento sa akin no? Kwento lang naman to, mga kababayan. Di umano, kada content, mga kababayan, basta pumasok lang sa 20K views. Sa YouTube halimbawa sa YouTube, 20K views, 5,000, 10,000? 10,000 pesos. Kada video, basta pumasok lang ng 20K views. Ayan. So, kung ang isang vlogger makagawa ng 3 content na umabot po ng parehas o lumagpas ng 20K views, 3 content o 3 video, lumagpas ng 20K views, parehas, may 30,000 araw-araw. O ba? Matindi. Hindi, mga kababayan, Garapalan, Yan lang naman po ang sabi sa akin. Mga kababayan. Kaya nga nasabi ko kanina na, parang bumaba. So, cost-cutting sila. May cost-cutting din pala sa ganyan. nagtitipid na ng pondo. Kasi, hindi na si Martin yung... hindi na si Martin yung speaker, mga kababayan Mahirap na pag si Di ang gumawa niya ng mga tulad ng ginagawa ni Martin na ipinaparatang ng ating mga kababayan, madaling masilip kasi hindi ka mag-anak ng isang Marcos. Kung si Saldico nga, ginamit nila para magkaroon ng limpak-limpak na salapi, hatian mga mali-malitang idinideliver, Tapos ngayong nagkabukingan na ano ginawa nila kay Saldico, nilalaglag nila, iniiwan na nila sa ere, di ba mga kababayan? Ginamit lang sa madaling salita. Para nga naman pagka nagkabukingan, walang ibang ikakanta, ang magpapasan lahat ng ginawa nilang pagnanakaw, yung isang taong hindi nila kaano-ano. Yun ang magiging sacrificial lamb. Kung si Di, gumawa ng ganyan. Nako, yung bagong speaker ngayon,
pwedeng maging sacrificial lamb din yan, mga kababayan. Posibleng hindi siya gumawa ng katulad ng ginawa ni Tamba at ni Saldico. Mali lang natin, mga kababayan. Kaya siguro bumaba yung bigayan ngayon sa mga trolls at sa mga vlogger. Ewan ko lang mga vlogger, Ewan ko lang mga vlogger, baka big time pa rin. Kasi dito, ang sinabi lang dito, yung mga trolls lang yan Trolls lang yan. Yung mga nagko-comment sa mga live namin, makukulit. Napakaraming account. Tatandaan nyo nung rally dito sa EDSA Shrine, na yung Argo Bengot ba yun? Napakarami niyang account. Sabi ko, delete nyo yan. Maraming beses na pumasok sa live ko yun. Napakaraming accounts. Kung hindi ako nagkakamali, ng mga 100 yatang accounts niyan. Pag nagla-live ka, napakarami niyan. Akala niya siguro, madalas tayo mag-live. Bihira na tayo mag-live. Puro upload na lang tayo Makakatsempo siya. Pag nag-live ako, yan. Makakapangulit siya. Kaso, bihira na tayo mag-live, mga kababayan. So, yun nga. Ang di umano'y hatian na nakuha o bayaran, kitaan na nakuha ang informasyon ni Congressman Paulo Henry Marcoleta, mga kababayan. Garapal na mga, grabe, naaatim nila yan, mga kababayan, na, alam mo yung, ipapakain mo sa pamilya mo, pambabaon mo sa mga anak mo, ihahain mo sa inyong hapagkainan na galing sa kabanang bayan. Kung merong big time magnanakaw, sangkot din sila. Maituturing din sila na magnanakaw. Small time nga lang kasi trolls lang sila Kumikita pa rin sila ng pera na buhat doon sa mga nakaw mula sa kabanang bayan. Magnanakaw pa rin sila. Nakakahiya yung ganun, mga kababayan. Nakakahiya sa sarili, di ba? Wala kang trabaho na sa bahay ka lang tapos kumikita ka ng pera, papakain mo sa pamilya mo, galing yun sa kabanang bayan. Kakapal na mukha. Di ba? Ano po masasabi ninyo, mga kababayan? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.